Naitalang inflation rate para sa buwan ng Enero ngayong taon na nanatili sa 2.9% ayon sa Philippine Statistics Authority. Benefit packages at financial reporting pagtutuunan ng bagong talagang presidente at CEO ng PhilHealth. Commission on Elections, walang magagamit na pondo kapag iniurong sa Oktubre ang BARM parliamentary elections. Kaso ng hand, foot, and mouth disease sa Bulacan tumaas ng 460% ngayong 2025 ayon sa Provincial Health Office. At US President Donald Trump planong i-take over ang ownership sa Gaza Strip. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 5, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nanatili sa 2.9% ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Enero ngayong taon. Ayon sa record ng Philippine Statistics Authority, kapareho ito ng inflation rate na naitala noong Desyembre ng nakaraang taon. Mula sa Quezon City, may report si Jed Naresina live. Jed, base sa report ng PSA, ano ang pangunahing contributor sa 2.9% na inflation rate noong Enero? Magandang umaga, Ella. Pangunahin ngang nag-ambag sa inflation ay ang food and non-alcoholic beverages at sa ilalim nito ay ang gulay, meat products at iba pa, kung saan ang kamatis ay ang pangunahin o isa sa pangunahing naging contributor dito sa overall inflation na naitala noong January 2025. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority, 21.1% ang kanilang naitalang pagtaas sa presyo ng mga gulay, partikular na sa kamatis. Paliwanag ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, isa ang kamatis sa pangunahing nag-ambag sa overall inflation nitong nakaraang buwan. 155.7% ang naitalang inflation rate sa kamatis na sinundan ng restaurants, cafe and the like, renta sa bahay, karne ng baboy at karne ng manok. Sa kabila ng pagtaas ng mga nabanggit na mga produkto at serbisyo, nanatili sa 2.9% ang inflation rate nitong January 2025. Magandang balita rin mula sa PSA dahil ang bigas ay nagtala ng pagbagsak ng presyo nitong nakaraang buwan na may negative 2.3% inflation mula sa pagtaas noong December 2024. Binigyang linaw rin ni Yusek Mapa na pababa naman ang presyo ng inflation o ang food inflation sa bansa, ngunit nakakakita pa rin ng pagtaas sa ilang mga produkto dahil pa rin aniya sa naiwang epekto ng bagyo at African swine fever naman sa mga baboy. Ela, itong 2.9% inflation rate o pagtaas ng presyo sa mga produkto at serbisyo sa bansa na naitala ng Philippine Statistics Authority nitong nakaraang buwan ay pasok pa rin naman sa target ng kasalukuyang administrasyon o ng Marcos administration na 2 to 4% na inflation rate. Ayan muna update, balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Jed Naresina. Ikinokonsidera ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-aalis ng OTP o one-time password sa mga digital bank transaction. Ayon sa BSP, may mga pagkakataon na tila naaabuso ang paggamit ng OTP at kung minsan ay nagagamit pa ito ng mga manluloko. Ito ay dahil na rin nila sa pagbabago sa teknolohiya, kaya't may mga pagkakataon na nagagamit na rin ang OTP sa iba't ibang uri ng scam. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng BSP ang iba pang uri ng teknolohiya upang masecure ang mga digital bank transaction. Inihikayat nila ang mga bangko na pag-aralan ang iba pang mga pamamaraan ng proof of banking na maaaring ipalit sa OTP. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na may sinusunod silang eligibility criteria sa pagpili ng mga benepisyaryo ng ayuda
sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, hindi otomatikong makatatanggap ng ayuda ang mga inendorso dahil kailangan dumaan sa masusing pagsusuri ng social workers. Nilinaw rin ng ahensya na ang AKAP ay magkakaroon ng mas mahigpit na patakaran sa 2025 alinsunod sa utos ng Pangulo sa ilalim ng General Appropriations Act. Inihayag ng isang news and information website na may Chinese link accounts umanong nagpapakalat ng paninira laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Pilipinas kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ginawa ang pahayag sa kauna-unahang pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM na nagsasagawa ng investigasyon laban sa paglaganap ng fake news, disinformation at cybercrimes sa social media platforms. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Konsepto ng foreign information manipulation and interference. Ito ang sentro ng inilatag na presentasyon ng press1.ph, isang news and information website at fact-checker. Kabilang sila sa mga naimbitahan bilang resource persons sa kauna-unahang pagdinig ng House Triple Committee na binubuo ng Public Order and Safety, Public Information at Information and Communications Technology. Anila, may nadiskubre sila kamakailan na mahigit 100 Chinese link X accounts na nagpapakalat umano ng paninira laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Pilipinas kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Meron po kaming na-identify na 107 accounts as of 11 a.m. this morning na nagpapakalat ho ng mga anti-Philippine sentiment on Twitter. Yung mga accounts po na to, yung iba sa kanila, Chinese ang pangalan. Karamihan sa kanila, sabay-sabay ginawa at yung mga posting activity po nila ay very questionable. Layon umano ng ipinapalaganap na impormasyon na impluwensyahan ang democratic processes ng bansa. Dagdag pa nito, ang mga Chinese-linked accounts na ito ay nagpo-post din umano ng mga content na may kaugnayan naman kay Vice President Sara Duterte. Yung same group of accounts, nagsishare po sila ng mga screenshots ng mga story na published in Chinese. No, Chinese characters, Chinese yung website, Chinese yung caption. Tapos nagsishare din po sila ng content na pertaining naman, no, or containing Sara Duterte's criticisms against the current administration. Hindi pa tiyak kung ang Chinese-linked X accounts ay ginawa sa loob ng Pilipinas o sa labas ng bansa. Wala pa ring pahayag kaugnay sa issue si Vice President Sara Duterte. Isinagawa ang pagdinig ng House TRICOM upang makagawa ng mga polisiya na magtatakda ng disiplina sa paggamit ng social media. Sa gitna ito ng paglaganap ng fake news, disinformation at cybercrimes. Kabilang narito ang issue sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Mismong ang pag-iit ng ating pagmamay-ari ng West Philippine Sea ay apektado sa paglaganap ng kasinungalingan sa SOCMED. Sabi nga ni Justice Antonio Carpio, ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea ay maituturing na fake news of the century. Ang mga Pinoy na trolls naman na nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol dito, pwede ba nating ituring bilang mga traidor ng bayan? Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging matagumpay ang unang joint exercise ngayon taon sa pagitan ng Philippine Air Force at United States Pacific Air Force kahapon na isinagawa sa Philippine Airspace sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito rin ang unang pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas at US sa ilalim ng Trump administration. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Walang naging abala sa isinagawang Joint Air Patrol at Air Intercepting Training sa pagitan ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force sa karagatang sakop ng West Philippine Sea kahapon. Kasama sa pagsasanay ang 3 FA-50 fighter aircraft ng Philippine Air Force at 2 B-1 bomber aircraft ng US Pacific Air Force na sa unang pagkakataon ay lumipad sa airspace ng Pilipinas. Layunin nitong palakasin ang koordinasyon, pabutihin ang air domain awareness,
at patatagin ang kakayahan ng dalawang hukbong panghimpapawid sa mabilisang combat employment. This exercise is a crucial step in enhancing our interoperability, improving air domain awareness and agile combat employment, and supporting our shared bilateral air objectives. Specifically, this activity will involve 2 Philippine Air Force FA-50 aircraft and 2 US B-1 aircraft. Walang naitalang radio challenges o sighting ang PLA aircraft sa kabuuan ng pagsasanay. Pero sa isang pahayag, sinabi ng PLA Southern Theater Command na ang isinagawang joint patrol sa bahagi ng Wangyang daw o ang Bajo de Masinloc ay pagpapakita ng pagbaliwala ng katatagan at kapayapaan sa South China Sea. Ayon kay Colonel Castillo, walang partikular na bansa na pinatutungkulan ng pagsasanay, kundi bahagi lang ng regular training sa ilalim ng Mutual Defense Board at Security Engagement Board. Kasama ang Bajo de Masinloc kung saan nagsagawa ng pagsasanay o Intensive Military Training Area o IMTA ang mga fighter jet ng Pilipinas at bomber aircraft ng US. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naratipikahan na sa Senado ang panukalang 5 buwang pagpapaliban ng BARM elections. Ito ay matapos magkasundo ang 2 kapulungan ng Kongreso sa ilang pagkakaiba sa bersyon ng panukala. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Napagkasunduan ng 2 kapulungan ng Kongreso ang ilang probisyon sa panukalang pagpapaliban ng halalan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Bicameral Conference Committee meeting kahapon na sunod ang ilang probisyon na naaprubahan sa Senado. Kabilang dito ang petsa kung kailan isasagawa ang BARM elections. Under the reconciled version, the conference came to an agreement to set the first regular election of BARM on October 13, 2025. And that the next election shall be held and synchronized with the 2028 national elections and every 3 years thereafter. Bukod dito, napagkasunduan rin sa komite na ipagpapatuloy ng kasalukuyang Bangsamoro Transition Authority ang pamamahala sa BARM hanggang sa maihalal at makwalipika ang papalit sa kanila. Sinang-ayunan din sa BICAM na hindi na magbubukas ang Commission on Elections o COMELEC ng filing ng Certificate of Candidacies para sa naturang eleksyon. The candidates who have already filed their certificate of candidacies and the nominees for party representatives included the certificate of nomination and acceptance of the political parties from November 4 to 9, 2024 shall be automatically considered candidates and nominees. Matapos ang BICAM meeting, agad ring niretipikahan ng Senado sa parehong araw ang naturang panukala. Acting on the previous motion of the majority floor leader, is there any objection? Hearing none, motion is approved. The Conference Committee report on the disagreeing provisions of Senate Bill number 2942 and 11144 is hereby approved and ratified. Pagkatapos ng ratifikasyon ng Kamara at Senado, pirma na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kailangan para tuluyan ng maisabatas at maipatupad ang BARM election postponement. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinasalamatan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang pag-aproba ng Kongreso sa bagong petsa ng BARM election. Ayon sa BARM, ang hakbang na ito ay makatutulong upang masiguro ang isang maayos na transition bago ganapin ang unang parliamentary elections ng rehiyon. Noong Martes, pinagtibay ng Bicameral Conference Committee ang panukalang magpapaliban ng eleksyon mula May 12, 2025. Gagawin na ito sa October 13, 2025. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na wala silang available na pondo para magdaos ng hiwalay na halalan para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa ngayon, aprobado na ng Kongreso ang panukalang batas hinggil sa pagpapaliban ng eleksyon sa Oktubre. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, ano yung panawagan ngayon ng COMELEC sa Kongreso? Hindi ba
kasama dito sa ipapasang batas yung pondo para dyan sa Bangsamoro elections? Magandang tanghali, aga. Sa ngayon ay wala pang panawagan ang Commission on Elections. Ang sinasabi naman kasi ng COMELEC ay palagi silang maghapa para maisasagawa yung halalan. Sa ngayon, ang ginagawa ng komisyon ay hinihintay nila aga yung panukalang batas na posibleng mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapaliban sa Bangsamoro parliamentary elections. Batay sa inaprobahang Senate version ng bill, sa halip na kasabay ng midterm election sa Mayo, ang parliamentary election sa Bangsamoro, iuurong ito sa October 13. Ito pa rin ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dahil magiging bukod na ang halalan sa farm, mangangailangan sila ng 2.5 billion pesos na pondo. Pero nilinaw ni Garcia na sa ngayon ay wala silang pondo para rito sapagkat dapat sana ay synchronize o kasabay ang parliamentary elections sa midterm elections. Ang nasabing halaga ay para sa renta ng mga makinang gagamitin sa halalan. Gayon din ang panibagong pag-iimprenta ng mga balota at pambayad o honoraria ng mga guro. Magkakaroon din anya ng refresher sa mga electoral boards na magsisilbi sa eleksyon. Aga, kaugnay nga dito sa development ngayon sa posibleng pagpapaliban ng Bangsamoro parliamentary elections. Ayon pa kay Garcia kanina, posibleng magbubukas din sila ng COC filing diyan sa Bangsamoro para doon sa mga lugar na ma-distribute yung 7 mga parliamentary seats. Kasi sa Bangsamoro kasi mayroong 80 seats dahil nabawas yung 7 seat na sa Sulusan dahil ang Sulu ngayon ay hindi na bahagi ng BARM. So yung 7 kailangan ma-distribute alinsunod doon sa batas na naipasa ng Bangsamoro Authority. So iyon ngayon ang hihintayin ng COMELEC kung saan mapupunta yung 7 at kung halimbawa may mga specific na lugar sa BARM na mabibigyan ng seat ay doon posibleng magkakaroon ng COC filing. So ang punto kanina ni Garcia, hindi naman buong BARM yung pag-open o pagbubukas ng COC filing, kundi sa ilang mga lugar lamang. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Magsasagawa ng vigil ang complainant sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa labas ng House of Representatives mamayang hapon. Isasagawa ito sa huling araw na may plenary session ang Kamara. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, may update na ba sa kahihinatnan ng impeachment complaints laban kay VP Duterte? Ella, naka-wait and see tayo sa mga mangyayari dito sa House of Representatives, lalo na't ngayong araw, ang huling araw na may sesyon sa plenaryo ng Kamara bago ang nakatakdang break sa February 7 para sa election season. Magsasagawa na ng vigil ang iba't ibang impeachment complainants mamayang hapon sa harap ng Kamara. Sa gitna ito ng pagkatenga ng mga reklamong ibig magpatalsik kay Vice President Sara Duterte, busod ng paggastos nito ng confidential funds. Layo ng vigil na bantayan ang mga huling oras ng sesyon ng Kamara at kung ano ang magiging hakbang ng mga kongresista, lalo na sa mga nakabinbing impeachment complaints laban kay VP Duterte. Giit ng mga complainant ang kailangan ay fast break para madala ang articles of impeachment sa Senado. Bago ang vigil, magsasagawa rin ng isang pagtitipo ng iba pang complainant mamayang alauna ng hapon. Samantalang ilang kongresista naman ang nagsabing may caucus o pagpupulong sila ngayong umaga. Pero nang tanungin kung magpapag-usapan ba ang issue ng impeachment, wala silang masabi. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang kongresista. Yan po ang hindi ko pa po alam kung kabilang po ang impeachment sa caucus natin ngayon. Wala pa rin kasi kaming alam, but we were called to attend. Sir, may caucus kayo today? May caucus kayo today? Oh, there's a meeting. All members. I'm not even sure.
Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro naman, merong nabanggit tungkol sa sinasabing caucus o meeting na napakinggan niya sa kanyang kasamahan. Parang naghahanda yata ang majority doon sa ipipresent mamaya about impeachment. So I have to verify pa nga kung ano yung impeachment complaint na yon. Is it 1, 2, or 3? Or 4? Or 4? Or 4 naman. Diba, in-expect daw na makukuha yung 103 pero nag-expect pa ng more than that. Positibo naman ang pananaw ng isang complainant na kaya pang umusad ng impeachment laban kay VP Duterte lalo na kung maaakyat ito agad sa Senado. Hindi too late ang impeachment, pwede pang ipadala sa Senado at kahit one ground lang. Only one ground needs to convict. Pag one ground lang ang impeachment na itatakel, kaya ng Senado yung 2, 3, 4 weeks. Na itry yun bago magpalit ang bago mag-end ang term nila by June 30 of 2025. Samantala, Ella, bukod sa issue ng impeachment, ngayong tanghali ay nakatakda naman ang isang necrological service ng Kamara para sa namayapang veteranong kongresista si Albay 1st District Representative Edsel Lagman, ang presidente ng Liberal Party. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sinimulan na kahapon ng Korte Suprema ang oral arguments o pagtalakay sa mga petisyon na kumukwestiyon sa paglipat sa 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth pabalik ng National Treasury. Iginiit ng mga petitioner na labag sa konstitusyon ang paglilipat ng pondo at walaan nilang excess o sobrang pondo ang ahensya. Samantala, tiniyak naman ng Solicitor General na walang masamang nasa likod ng paglilipat ng pondo. Narito ang report ni Dante Amento. Nagharap kahapon ang petitioners at respondents sa oral arguments na mga petisyon kontra sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa National Treasury. Unang iprenisinta ng mga petitioner o tumututol sa paglipat ng pondo ang kanilang argumento. Ayon sa kanilang mga abogado, nasa 10% lang ng medical expenses ng mga Pilipino ang pinapasa ng PhilHealth. Labagaan niya sa saligang batas ang special provision ng 2024 General Appropriations Act dahil walang dapat batas na ipapasa para payagan ang paglipat ng appropriations. Its transfer to the National Treasury to be utilized for a different purpose is prohibited. The Universal Health Care Act, which institutionalizes the National Health Insurance Program, expressly prohibits the transfer of such reserve funds back to the National Treasury. Dagdag pa ng petitioners, pinatunayan ang financial statement ng PhilHealth na wala itong excess funds o sobrang pondo. PhilHealth's financial statement reveals that it does not have excess funds. PhilHealth's 2024 first quarter financial statements show the members' equity as being negative 600 billion plus. This is signed by the highest officials of PhilHealth, an express admission by PhilHealth that its equity is negative by over 600 billion. Samantala sa panig naman ng pamahalaan, hiniling ni Solicitor General Menardo Guevara sa Korte Suprema na alisin bilang respondent sa kaso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ni Guevara, may immunity from suit o hindi maaaring kasuhan ang Pangulo habang siya ay nasa pwesto. The President of the Republic cannot be sued during his tenure. His immunity applies regardless of the nature of the suit against him. I find no reason for the court to depart from this well-settled doctrine. Sa kanyang argumento, binigyang diin ng Solgen na hindi labag sa konstitusyon ang probisyon ng 2024 GAA na kinukwestiyon ng mga petitioner. Ang ginawaan niya ng gobyerno ay pansamantalang hakbang para bigyang solusyon ang isyu sa pondo para sa mga mahahalagang plano at proyekto ng gobyerno. Dagdag pa ng OSG, hindi reserve funds ang nilipat kaya hindi labag sa saligang batas. I assure the Honorable Court and the people that, contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer of the 16 billion peso fund balance from PhilHealth
to the Treasury. Rather, I will emphasize that said transfer was a temporary measure to address, within legal bounds of course, Ang Department of Finance Circular din anya na nag-uutos sa paglipat ng pondo ay pagsunod lang sa mandato ng Kongreso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang Universal Healthcare Advocate na welcome move ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakatalaga sa bagong PhilHealth President and Chief Executive Officer na si Dr. Edwin Mercado. Kasabay naman nito ang isinagawang oral argument sa Supreme Court kahapon. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Nanumpa na kahapon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Edwin Mercado, ang bagong itinalagang President and Chief Executive Officer ng PhilHealth matapos itong palitan si Emmanuel Ledesma Jr. Si Mercado ay isang United States trained orthopedic at Doctor of Medicine graduate sa University of the Philippines noong 1987. Pero kasabay sa pagpapalit ng bagong pinuno ng PhilHealth ay ang isinagawang oral argument sa Supreme Court kahapon upang talakayin ang pagpapabalik sa National Treasury ng excess fund ng PhilHealth. Ang pagbabago ng leadership sa PhilHealth, sa palagay namin sa UHC Advocates is a welcome move ng President. He can start on a new slate and he can review the current work of PhilHealth and hopefully madala niya sa mas maayos na leadership. Ayon sa Universal Healthcare Advocate na si Dr. Juan Antonio Perez III, naniniwala sila na maisasaayos ng bagong pinuno ang mga suliraning kinakaharap ng PhilHealth. Particularly, inaasahan namin na tutukan ng bagong presidente ng PhilHealth yung paglabas ng mga benefit na nire-require ng UHC law like the consulta package. Sana maging national ng implementation nito, but that would mean he would have to work for additional budget for PhilHealth. Sa current budget ng PhilHealth, hindi nila kayang i-implement ang mga package katulad ng konsulta. I hope he can find a way to do that. Huwag gawing negosyo! Samantala, kahapon iba't ibang grupo ang nagsagawa ng kilos protesta sa labas ng Korte Suprema. Panawagan ng mga ito ang pagtutol sa tinapyas na budget ng PhilHealth. Sana naman marinig ng Korte Suprema ang aming hinaing na ibalik ang mga pondo na nakuha sa PhilHealth. Zero budget ang PhilHealth ngayong taon, tapos kinunan mo siya ng pondo na 89 billion last year. Grabe yung impact niyan sa beneficiaries, lalo na kahos pa ngayon ang maraming beneficiary ng PhilHealth sa mga serbisyo niya sa mamamayan natin. Tinututulan namin ito dahil ang PhilHealth funds ay nakalaan para sa pangkalusugang pangangailangan, hindi para sa kung ano-anong projects na sinasabi ng gobyerno. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umupo na bilang bagong presidente at CEO ng PhilHealth si Dr. Edwin Mercado. Tiniyak naman ng bagong opisyal na kanyang titignan at susuriin ang ilang sistema at problema sa ahensya, kabilang na ang benefit packages at financial reporting. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, papaano susolusyonan ng bagong PhilHealth President itong mga problema, lalo na sa issue ng finances at unpaid claims sa mga ospital? Yes, pag-aaralan mo na mabuti ni Dr. Edwin Mercado yung mga datos sa PhilHealth, kabilang na ang pananalapi nito, pagrepaso sa ibinibigay na benefit package at kung papaano mas mapapabilis ang pagbabayad sa unpaid claims ng mga ospital. Sa press briefing dito sa Malacanang kanina, sinabi ng bagong PhilHealth chief na titignan nila mabuti ang actual cost na ginagastos talaga sa mga malalalang karamdaman o sakit. Number one nga yung support value na tinatawag. So again, titingnan nga namin kung ano yung pinaka-malimit na nagkukos ng catastrophic spending ng mga sakit.
At titingnan namin kung magkano talaga yung actual cost nung mga sakit na yon. Kung susunod ka dun sa standard of care na tinatawag, standard of care is meron naman mga evidence-based data na nagsasabi for this certain disease. Ito yung mga gagawin mo dapat na mga lab tests, ito yung mga gagawin mong procedures. Yun po muna yung aming aaralin. Ayon pa kay Mercado, ang marching order sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay palawigin ang benefit package ng PhilHealth bukod sa digitalization. Tumagi mo na magkomento ang bagong PhilHealth chief sa issue ng pagtatransfer ng reserve funds ng PhilHealth dahil kasalukuyan pa itong tinatalakay sa Korte Suprema. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Arestado ang 2 Liberian nationals na sangkot sa black dollar scam sa isang motel sa Barangay Camuning, Quezon City. Ayon kay CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III, ang ginagawa ng mga scammer ay nagpapanggap na may kemikal na kinakailangan para gawing tunay na dolyar ang pekeng pera. Nakumpiska mula sa mga suspect ang isang tunay na 1,000 peso bill, 20 pekeng dolyar, mga kemikal at iba pang ebidensya, kaya't haharap sila sa kasong estafa at forging treasury or bank notes. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na wala pang undocumented na Pilipino ang inaaresto sa Amerika sa kabila ng paghihigpit sa illegal migrants. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, ang mga Pinoy na ipinadeport ay may kinakaharap ng kaso at nasa kustodiya na ng US authorities bago pa man maupo si dating Pangulong Donald Trump. Sinabi rin ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez na may nakahandang legal assistance para sa mga illegal Filipinos sa US habang tiniyak ng DOLE ang suporta sa mga mapapauwing Pilipino. Nagpahayag ang Embahada ng Japan sa Maynila na kasalukuyan nilang pinapabilis ang proseso ng visa applications at layuning maibalik ito sa 5 araw sa kabila ng patuloy na pagdagsa ng mga Filipino na nagnanais magtungo sa Japan. Gayunpaman, pinayuhan pa rin nila ang publiko na mag-submit ng mga aplikasyon 2 buwan bago ang inaasahang pagbiyahe. Inanunsyo ng Embahada na patuloy nilang pinapa-streamline ang sistema ng pagsusuri upang mapadali ang visa processing para sa mga turista. Nilinaw ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority na pinag-aaralan pa ang suhestyon na tanggalin na ang EDSA busway. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, suhestyon pa lamang naman ito at wala pang linaw kung kailan ito ipatutupad. Ayon sa MMDA Chief, lumitaw lamang ang panukala kung kakayanin na ng MRT ang kapasidad o bugso ng commuters kung tatanggalin na ang EDSA busway. Pinuna ng pinuno ng Land Transportation Office ang umano'y substandard na pagseserbisyo ng ilang mga empleyado ng ahensya. Dahil dito, nanawagan ng opisyal na dapat alisin ng mga empleyado ang tinatawag na okay lang mentality. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ba yung mga serbisyo na sinasabi ng LTO na substandard at ano yung okay lang mentality? Ella, ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, meron sa mga opisyal nila at mga empleyado ng ahensya na sablay yung work ethics o yung substandard yung work ethics at ginagawa namang shortcut yung ginagawang inspection sa mga inspection sa mga sasakyan dun sa roadworthiness test. Nananawagan si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa lahat ng personnel ng ahensya na tigilan ang okay lang mentality o yung substandard na serbisyo sa publiko.
Ito ang binigyang diin niya sa pagbisita sa LTO Cagayan Valley Region kahapon. Ayon sa hepe ng LTO, meron anyang ilang mga opisina ng LTO na hindi naman nagagamit. Substandard ang work ethics ng ilang mga empleyado at ginagawang madalian o shortcut ang proseso sa roadworthiness test ng mga sasakyan. Kailangan anyang tiyakin ng mga empleyado ang inspeksyong ginagawa sa mga sasakyan kung pasado ito sa standard upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Sa opisyal niyang pahayag, sinabi ni Asek Mendoza na ang okay lang mentality ang nagpapababa ng tingin ng publiko sa kanilang mga empleyado at nababahiran ng umano'y korupsyon ang ahensya. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi nito na kahit hindi magamit ang opisina at pasilidad ay okay lang dahil hindi naman nila ito pera at kahit hindi maayos ang vehicle inspection ay okay lang din dahil hindi naman nila ito sasakyan at kung maaksidente man ay hindi sila mapeperwisyo. Pero iginiit nga ni Asek Mendoza na hindi ito ang tamang mentalidad sa kanilang mga empleyado. Dapat anya ay matapatan ng mga empleyado ng LTO ang expectation ng publiko at may pakitang karapat-dapat sila sa sahod na tinatanggap sa gobyerno mula sa pinaghirapan ng mga Pilipino. Ella, ang kampanya ngayon ng LTO o mandato ay Stop Road Crash at magagawa daw nila ito kapag yung mga empleyado nila ay sumunod dun sa mga tamang patakaran na dapat nilang gawin sa ahensya para maging mas maayos yung kanilang serbisyo publiko. Sa ngayon, yan muna ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Magtatalaga ng composite team ang local COMELEC sa Masbate na magbabantay sa 4 na lugar sa probinsya na tinukoy bilang areas of concern. Mula sa Masbate, may report si Jerry Galicia live. Jerry, ano ang bumubuo dyan sa composite team na yan at ano-ano yung mga lugar na babantayan dyan sa Masbate? Yes, aga binubuo ito ng 96 at 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army, Philippine National Police at PNP Special Action Force o SAP, kung saan pangunahing tutungkulin naman ito na mabantayan ang mga dineklara ng Commission on Elections na areas of concern dito sa isla ng Masbate. Ang 4 na lugar na babantayan ng composite team na militar at pulis ay ang San Pascual at Claveria sa isla ng Burias, Baleno at Masbate City naman sa mainland ng probinsya. Ito yung mga lugar na tinukoy ng COMELEC Masbate na may 3 parametro para mailagay sa areas of concern ng komisyon at puwersa ng gobyerno sa eleksyon. Nauna na nagsagawa ng Provincial Joint Security Control Center ang composite team noong nakaraang linggo. Dito pinag-usapan ang security measures na ipapatupad sa halalan, kabilang na pagpapaigting ng seguridad, koordinasyon at pagsasagawa ng mahigpit na pagpapatupad ng batas sa panahon ng eleksyon. Tututukan din ng COMELEC at PNP Masbate ang election laws, partikular ang gun ban at checkpoint. Sa ngayon may 28 lugar na nilagyan ng COMELEC checkpoint sa buong lalawigan ng Masbate. Yan ang update mula sa Masbate. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Umakyat na sa 460% ang naitalang kaso ngayong taon ng hand, foot, and mouth disease sa Bulacan ayon sa Provincial Public Health Office. Karamihan sa tinamaan ng sakit ay mga sanggol at mga batang nasa 3 taong gulang. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ang hakbang na ginagawa ngayon ng mga otoridad dyan sa Bulacan para makontrol ang paglaganap ng HFMD? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay gumagawa na nga ng paraan itong nagkakaroon ng seminar at koordinasyon ang Bulacan Provincial Health Office sa mga sanitary inspector sa mga city at municipal health office para sa disinfection at reinforcement ng kalinisan at partikular sa mga lugar na cluster cases.
at 24/7 ang aktibong pagmomonitor at surveillance para sa 24 na bayan at lungsod sa probinsya ng Bulacan. Nakapagtala na ng 252 kaso ng hand, foot, and mouth disease o HFMD ang Provincial Health Office ng Bulacan. Sa inilabas na record ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU, as of January 1 to January 25, 2025, mas mataas ito ng 460% ngayong 2025 kumpara sa taong January 2024 na 45 lang na kaso. Apektado ng HFMD ang mga batang edad 4 na taong gulang pababa, maging ang mga sanggol na buwang gulang pa lamang. Nasa 14 na barangay o 7 bayan at lungsod sa Bulacan ang nakapagpakita ng clustering o pagkakaroon ng 4 o higit ng kaso sa nakalipas na 2 hanggang 4 na linggo. Wala namang naitala na namatay. Nangunguna sa mataas ang kaso ay ang syudad ng San Jose del Monte, 37. Sinundan ng bayan ng Marilao, 35 at Santa Maria, 22. Ayon sa Bulacan PHO, ang HFMD ay isang viral infection na karaniwang tumatama sa mga sanggol at mga bata at mabilis na makahawa sa unang linggo ng infeksyon. Ito ay kumakalat sa pamamagitan ng kontak sa sipon, laway, dumi ng tao na may HFMD at paghawak sa mga bagay na inawakan ng mga may sakit nito. Kabilang sa mga palatandaan at sintomas ay lagnat, masakit at mapulang paltos sa dila, gilagid at loob ng pisngi, walang ganang kumain, masamang pakiramdam, nangihina at ayaw kumilos at masakit ang lalamunan at iba pa. Isa sa paraan para mabawasan ang mga sintomas nito, kailangan ang pag-inom ng maraming tubig, pagkain ng malambot na pagkain at pag-inom ng malamig na tubig para maibsan ang pananakit ng bibig, pero mas mainam na kumonsulta pa rin sa doktor. Masasabi po natin na talaga po pag buwan ng Disyembre hanggang Enero, nakakakita po tayo ng malaking pagtaas ng mga kaso ng HFMD. Bunsod po sa panahon, mas madami po yung mga nagkakaroon ng symptoms, yung mga sinisipon, nilalagnat. So, pwede rin po yun na kaya mas madalas yung transmission dahil sa panahon. Samantala, ayon sa Bulacan PHO, mahalaga ang kalinisan sa pangatawan, ugaliing maghugas ng kamay, takpan ang ilong at bibig kung humahatsing o inuubo. Iwasan ang pagpunta sa mga matataong lugar. At yan mo latest live mula ito sa Bulacan. Palit kayo. Maraming salamat, Nestor Torres. Inianunsyo ni US President Donald Trump ang plano nitong i-take over ang pagmamay-ari o ownership sa Gaza Strip. Sa isang joint news conference kasama si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinabi ni Trump na unang hakbang ng redevelopment plan ay i-dismantle ang lahat ng mga nakatanim na unexploded bombs sa lugar at i-resettle ang mga Palestinians kung saan sila nararapat. Kasunod nito ay ang pagsasaayos sa mga nasirang gusali upang buhayin muli ang ekonomiya sa lugar at makapagbigay ng hanap buhay sa mga residente nito. Sumiklab ang panibagong kaguluhan sa Gaza Strip noong October 2023 nang pasukin ng militanteng Hamas ang lugar at bumihag ng nasa 200 sibilyan. Sa pagpasok ng taong 2025, umabot na sa 176 hostages ang na-rescue ng Israeli forces mula sa mga militante. Aabot sa 10 tao, kabilang ang hinihinalang salarin, ang nasawi sa nangyaring pamamaril sa Risberska School sa Orebro, Sweden nitong Martes, February 4. Maraming sugatan ang isinugod sa ospital kung saan 5 ang ginagamot dahil sa tama ng bala at ang iba pa'y nagtamo ng minor injuries. Hindi pa matukoy ang motibo ng pamamaril, ngunit pinaniniwalaang nag-iisa ang gunman. Ayon kay Swedish Prime Minister Ulf Kristersson, ito ang maituturing na pinakamalalang mass shooting sa kasaysayan ng bansa. Nagpahayag ng pakikiramay ang pamahalaan sa mga naulila ng nasawi.
kasabay ang pagtiyak ng kaligtasan sa mga paaralan sa mga susunod na araw. Na-recover na ang lahat ng mga labi ng 67 pasahero at crew na nasawi sa banggaan ng isang passenger plane at US Army helicopter sa Philadelphia, USA kamakailan. Ayon sa US authorities, isa na lamang sa mga ito ang hindi pa nakikilala at walang naitalang survivor sa nasabing banggaan. Samantala, patuloy naman ang pag-recover sa mga bahagi ng bumagsak na passenger plane, saka isusunod ang recovery sa nakabanggaan nitong US Army Black Hawk helicopter. Kabilang sa mga nasawi si Police Colonel Pergentino Malabed Jr. na noon ay nasa Official Travel Authority patungong India para sana tignan ang mga bibilhing gamit para sa PNP. Malapit din. Saan mang dako ay lalakbayin pa rin. Yan ang katagang laging sinasabi ng ating mga kasamang volunteers na nagbibigay libreng serbisyo publiko sa mga kababayan, anumang lugar, anumang panahon. Bilang tugon sa kahilingan ng kawani ng AFP at PNP Housing Kawayan Heights Homeowners Association Incorporated, nagsagawa ng libreng serbisyong medikal ang UNTV, katuwang ang Members Church of God International, para sa ating mga retired police at military personnel at sa iba pa nating mga kababayan dito sa Barangay Minante 2, Kawayan City, Isabela. Ayon kay retired Major James Terbilan, Presidente ng Homeowners Association of AFP and PNP Housing Kawayan Heights sa Isabela, dahil sa kanyang pagsusubaybay sa programa ni Brother Eli Soriano at mga public service ng UNTV, naging daan ito upang mag-udyok sa kanya na sumulat para mag-request ng free medical services para sa mga kasamahan niya sa AFP at PNP Housing at sa iba pang mga residente ng Barangay Minante 2. Actually, follower ako ni Brother Eli Soriano sa YouTube, lalo sa YouTube. Nakikita ko siya lagi. Talagang nakikinig ako sa mga about sa Bible. Talagang based on the Bible siya pag nagsalita. Marami akong napag-aralan. Tapos nakikita ko kasi yung activities niyo, mga community service nyo. Kaya we tried to request kung pwedeng mag-conduct kayo dito ng ganitong service na medical or dental mission dito sa amin. So yun nga, na-approve naman. Last year pa namin yun kaya maraming salamat sa pag-approve ni Brother Rason dito sa aming request na yun. Dagdag pa ni retired Major Bilan, malaking bagay ito para sa kanila, lalo na't minsan lang magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo publiko sa kanilang lugar. Napakasaya namin at isa kami doon sa binigyan ng programa ninyo. Kasi itong mga ganitong bagay is minsan lang mangyayari sa amin ito. Kaya ganun lang nangyari ito. Kaya ito nga, maswerte ka itong mga constituents dito at nabigyan sila ng ganitong serbisyo. Hindi lang po ito dependence ng sundalo, kundi kasama rin po yung Barangay Minante 2 na ibang mga constituents lang. Kaya't labis-labis ang kanyang pasasalamat dahil maliban sa free medical, optical and dental services, may libreng gamot rin silang natanggap na lalong nagpasaya ng kanilang mga puso. Talagang masayang-masaya sila at nagpapasalamat kasi yun nga, at least lumapit dito, hindi pa tayo pupunta doon sa mga ospital na minsan may bayad. Siyempre ito libre. Kaya masaya talaga sila dito sa programang ito. Maraming salamat po, lalo na po kay Brother Daniel Rason sa pag-approve ninyo po sa aming request at pinagbigyan nyo po yung AFP Housing na magbigay kayo ng serbisyo lalo na sa medical, optical, dental at saka may libre pang gamot. So maraming salamat po. Sana pagpatuloy nyo po at gabayan po lagi kayo ng Diyos at sana huwag po kayong magsawa na tumulong po sa mga tao. Bukod pa sa libreng medical, dental at optical services, mayroon ring libreng legal advice, libreng gupit at libreng physical therapy para sa ating mga kababayan. Mula rito sa Kawayan City, Isabela, Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Samantala, abiso po sa ating mga kasangbahay. Magkakaroon po ng free cataract and pterygium screening sa MCGI Charity Center sa Marikina City. Isasagawa ito tuwing Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Para sa mga interesado, maaari po kayong makipag-ugnayan kay Richelle Toldanes ng Public Service Department sa numerong 0915-474-7132. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 8 na nagsasabi, "At magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.